What's up? Welcome back to my channel. This is Alex Balingit, founder and creator of Trading Circle. Sa video na to, pag-uusapan naman natin ang understanding fundamentals. Kung yung nakaraan nabigyan ko kayo ng glimpse, ano yung technical analysis at ano yung fundamental analysis, ngayon let's dive deeper what fundamental analysis is. Fundamental analysis looks at the big picture events that affect a currency's value. Big picture. Ano yung nangyayari sa isang bansa? It includes economic data, politics, and major news. Pag sinabi nating economic, ano ba ang ine-encompass nun, coach? E de yung mga nangyayari. Interest rate, inflation, trabaho, presyo ng bilihin, yon. It helps to predict currency pair price changes. So yung fundamental analysis, nakakatulong siya kung lalakas or hihina ba ang isang currency. Example nito, tingnan nyo to. A good economy can lead to higher interest rate. Natural. Kapag maganda ang pamamalakad ng isang politiko sa bansang hawak-hawak niya, tataas ang interest rate nung currency nun. Well, kapag tumaas ang interest rate, mas mag-a-attract ng investors yun. Ay, syempre mag-invest ako sa currency na yun kasi mas mataas yung interest rate. Ibig sabihin, pag nag-invest ako doon, mataas yung magiging balik sa akin. Diba? So, higher interest rates attract investors and boost the economies and the currency's value. Kapag pangit naman yung economy, pumapangit din yung or mababa ang performance ng economy ng isang bansa, mababa din ang magiging value ng currency. Ito yung mga economic indicators na pwede natin gamitin. Number one, statistical data tells the state of a country's economy. Statistical. Pag fundamental analysis na pinag-uusapan natin, numbers, data, digits na po yung basehan natin. It's not just about red, green chart, candle, hindi na po ganon. Economic indicators, katulad ng CPI. Ang CPI po ay Consumer Price Index. Coach, ano na naman yan? Ibig sabihin lang yan, inflation. Inflation, yun, CPI. Kung familiar kayo sa inflation, ito kung paano tumataas or bumababa ang value ng mga bilihin. Okay? Interest rate. So, alam nyo rin naman yung interest rate. Unemployment, kawalan ng trabaho. At saka NFP. Coach, ano yung NFP? Yung NFP sa USA lang po ito. Siyempre, isama natin dito, napaka-importante kasing mapag-usapan natin yung NFP dahil yung USD, US dollar, napaka-important na currency niyan sa forex trading. Ang NFP po ay non-farm payroll. So it talks about ano lang din, employment. Pero this time, hindi kasama yung mga farming related na mga trabaho. So usually mga corporate, yun ang minimeasure ng NFP. Basta employment lang din siya. One, interest rate. Isa-isahin natin. Interest rates affect how strong a currency is. Central bank news gives clues. Higher interest rate, stronger currency. Lower interest rate, weaker currency. So, pwede nyong i-check yung forexfactory.com para malaman nyo to. Yun lang naman ang way ko. Makikita nyo dyan yung forecast, yung previews, at saka yung actual. Makikita nyo sa mga yan. So, yun. Kapag mataas ang interest rate, mas mag-a-attract siya ng investor. Ito ang mga central bank pala ng mga iba't ibang currency. Si Australia, ang tawag sa kanya ay Reserve Bank of Australia. Canada, Bank of Canada. European Union, ECB, European Central Bank. Japan, Bank of Japan, BOJ. New Zealand, Reserve Bank of New Zealand. Switzerland, Swiss National Bank. United Kingdom, Bank of England. United States of America. Okay? Hi! Na-enjoy mo ba yung video na to so far? Kung oo, meron nga pala akong ginawang free training na nasa description sa link ng video na to. All you have to do is click it, register your name and your email, then you're good to go. Meron nga palang full course ang Trading Circle. Kung interested ka, mag-proceed ka lang sa link na nasa baba ng video na to. See you there! Pangalawa, pag-usapan naman natin yung inflation, also known as Consumer Price Index, which measures the prices of consumer goods in certain month. So, eto, common na to eh. Pag sinabing, hala, ang taas ng inflation, ibig sabihin, yung purchasing power ng pera natin, mahina against the prices of goods and services. Ibig sabihin, halimbawa, inflation, yung piso ko noon ay hindi na, yung piso noon, di ba, pag kinikwento ng mga nanay-tatay natin, naku, yung piso noon, mabibili na niyan kalahating kilong bigas, baon ko na yan, sentimo lang, mabubuhay na kami. Ngayon, saan nakakarating yung piso natin? Di ba parang wala na? Parang ang mga bata ngayon, ang hihingian na sa magulang nila, 20, 50, 100. Pero nung bata ako, 5 pesos lang hinihingi ko. Kasi ang dami na nabibili ng 5 pesos. So, yun yung inflation. High inflation is good for forex trading since it drives the central bank to raise interest rate. Kasi yung inflation tsaka interest rate, they go hand in hand. Kapag tumataas ang inflation natin, may benchmark po ang inflation, 2 to 5% only. Coach,
Ibig sabihin, baka kapag sobrang taas ng inflation, sobrang tataas din yung value ng currency. Hindi po. Meron pa rin benchmark na sinusundan. Kailangan standard pa rin. 2 to 3 to 5%, something around that. Yun, okay pa yun. They go hand in hand with the interest rate. Kapag tumataas si inflation, di ba coach, parang negative siya kasi bumababa yung value ng currency noon kasi ang taas ng bilihin. Well, kasi ang ginagawa ng central bank dyan, itataas din nila yung interest rate. Yung interest rate nga, di ba, it drives currencies up. So, same way, inflation drives currencies up. Well, number 3, gross domestic product. Ito naman yung overall health measurement ng isang economy. Higher GDP, positive, lower GDP is negative. Lagi nyo lang tatandaan, ibig sabihin, maganda ang estado ng ekonomiya ng isang bansa kapag mataas ang GDP niya. Kapag mababa, edi mababa. So alam nyo naman, kapag pangit ang economy, mababa ang value ng currency. Kapag maganda ang economy, mataas ang value ng currency. Politics, napaka-importante din. Political leadership can affect financial markets, discouraging foreign investment if it opposes foreign policy. Halimbawa, masyadong mataas yung political risk. May tanong, Coach, di ba yung China, malaking country siya, pero bakit wala siya sa major currencies ng Forex? Well, ito po ang dahilan. Because of politics. So, makikita nyo, hindi ako mag-i-invest dyan kung mataas masyado ang political risk. Same thing with investors ng Forex. Kaya hindi sila CNY, it's CNY, Chinese Yuan, or Renminbi. Renminbi, yun ang name ng currency ng China eh. Kaya hindi sila kasama kasi masyadong over-controlled ng Chinese government yung currency nila. And investor, ako investor, hindi ako mag-i-invest sa isang over-controlled. Siyempre, wala yung flow of, natural flow ng supply and demand dun eh. Kinokontrol na lang siya. Paano kung pababain? Paano kung pataasin? Paano kung may paboran yung politiko? Paano kung may paboran yung gobyerno nila? Di talo ka. So, kaya napaka-importante din ng politics. Geopolitical tensions, ibig sabihin ng geopolitical, more on gera, agawan. Like Middle East conflicts can disrupt oil supply and reduce profits for all dependent nations. Yung latest na nangyari with Russia and Ukraine, di ba? Even sa Pilipinas, naapektuhan yung presyo ng gasolina natin tsaka ng diesel natin dahil sa conflict na yon, dahil sa gera na yon. So, same thing. Yung oil, isang malaking driving factor pa naman yan sa Forex. Halimbawa, Canada, USA. So, yung dalawang yon, di ba? Mga importer-exporter ng oil. So, there. Try to use fundamentals as a confluence. Pag nagtitrade po kayo, huwag niyong binabara-bara o winawalang bahala si fundamentals dahil napaka-importante niya. If you enjoyed this video, click like, subscribe, and notification bell para ma-notify ka sa bago kong video. Click mo na rin yung link na ginawa ko na free training para makasama kita at maturuan pa kita ng Forex. See you there! Hi! Thank you for watching this video at kung nagustuhan mo yung video na to, just click like, subscribe, and mag-comment ka na rin. At kung gusto mo pa ng mas maraming content about Forex trading dahil ito yung interest mo, well, I created a lot of videos. Nandyan lang sa side yung playlist at mga recently created videos ko. So, click mo lang yan at panoorin mo. See you there!